Hey guys, Milo Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? If you are dealing with an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, so maaaring magkaroon kayo ng conflict nitong tao na ito. Pwedeng magsisinungaling itong tao na to, or may malalamang ka na ginawa niya, na kasinungalingan. At pwedeng you will finally open up siguro your eyes, or you will see this person in a different light. Kung dati siguro parang bilib na bilib ka sa kanya, kung dati paniwalang paniwala ka sa kanya, pwedeng this time mamumulat ka na nga at marirealize mo na napakasinungaling talaga niya, na meron itong mga bisyo or mga gawain na sadyang hindi talaga maganda. So, pwedeng magkaroon nga kayo dito ng confrontation, and pwedeng siya pa yung mainit ang ulo, siya pa yung magalit sa'yo. Okay? And then we have here the Nine of Wands, the Queen of Wands, the World card, and the King of Swords. So, ang mangyayari, syempre, hurt na hurt ka ngayon dun sa malalaman mo. So, medyo nakikita ko dito na didistansya ka sa kanya as a way of you protecting yourself. Pero itong si Loco, since mainit nga yung ulo, aggressive, gustong makipag-away, will continue to reach out to you, to talk to you, to stalk you, ganyan. Parang aawayin ka ng aawayin. Okay, hanggang uminit yung ulo mo uli at patulan siya. Pwedeng ganun. Okay? Now, merong iba sa inyo na pwedeng baliktad yung sitwasyon. Okay, na baka kayo yung patuloy na mag-message sa kanya at awayin ng awayin siya. Okay, and then we have here the Four of Coins, the Two of Swords, and the Chariot. Kasi nga, yung iba sa inyo, hindi makalet go. Okay? So, meron ditong masyadong nag-hold on doon sa tao, or masyadong nag-hold on doon sa problema. Hindi nga makalet go, paulit-ulit. Okay? Hindi na nakausad. So, ikaw, medyo nag-iisip ka dito kung ano yung gagawin mo. Kung patuloy mo na lang ba nalayuan as a way to protect yourself. Pwede kasi na humantong ka na rin sa point na hindi mo na talaga kaya. Okay? Masyadong masakit, kumbaga. And then we have here the Queen of Swords, the Eight of Wands. So, yung iba sa inyo, pwede naputulin nyo nga yung communication ninyo with this person, or yung connection ninyo with this person. Kasi patuloy nakikita ko dito yung meron talaga patuloy na magre-reach out, patuloy na mangungulit. Okay? Ewan ko lang, baka kayo yung obsessive. Baka kayo yung makulit. Kayo na nga yung niloko, kayo na nga yung sinaktan, kayo pa yung nagmamakaawa, nangungulit, nabalikan kayo. Okay? And then we have here the Five of Cups. So, ang ending is, ayan, nandun yung panghihinayang, regret,
andun yung, syempre, hurt. Okay? Syempre, niloko ka eh. Masakit talaga. Pero, nasa sa inyo yan. Kung anong klaseng sakit ang gusto ninyo. Okay? Yung sakit na nandiyan pa rin kayo at patuloy ninyo na mararamdaman yung sakit habang nandiyan kayo. Or yung mag-let go na lang kayo. At least pag nag-let go kayo, unti-unti yung sakit mawawala din. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? We have here the Page of Coins, the Five of Cups, the Justice card, and the Seven of Wands. Okay, so if you are also dealing with Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, may chance na itong tao na ito ay nanghihinayang sa ginawa niya sa iyo at pwedeng gusto niya na itama yung kanyang pagkakamali at parang gusto kanya dito na ipursu ulit or ipaglaban. Okay? And then we have here the Three of Wands, the Seven of Coins, the Two of Cups, and the Knight of Coins. So, pwede rin na ang sitwasyon ninyo na dalawa before is parang no label, situationship, it's complicated, ganyan. So, pwedeng this time, no, sa kanyang pagbabalik sa'yo, sa kanyang pagtama ng kanyang mga pagkakamali, maaaring isa sa mga ipapangako niya sa'yo or way niya to prove to you na seryoso siya is to take your relationship into the next level. Okay? So, hindi na lang kayo magiging MU, kundi magkakaroon na kayo ng label or magiging official na magjowa na kayo. Parang ganyan. Now, which is, pagkaantay-antay mo talaga to. Ito talaga yung pagkahangad-hangad mo. Okay? And then we have here the Seven of Swords, the Devil, and the Four of Cups. But then again, okay, so meron talagang ginawa to na kalokohan sa'yo. So, nakonsensya naman talaga siya. Kaya siya umamin sa'yo. Pero, it does not mean na hindi na niya ito uulitin pa. May chance na matempt uli itong tao na to na gawin uli yung ginawa niya sa'yo before. Okay? Na pwede yung iba sa inyo, kaya ka lang niya rin na binalikan is because hindi nag-work out yung isa. Okay? Or pwede naman, na-miss ka talaga niya. Kaya siya bumalik sa'yo. But again, wala kang assurance kahit pa sabihin natin nag-commit na siya sa'yo. Hindi pa rin yun 100% na kasiguraduhan na hindi na niya gagawin yung ginawa niya sa'yo before. Yeah. Three of Swords. So, pwede ka pa rin itong masaktan, girl. Okay? Kahit na sabihin natin nag-commit na siya sa'yo. There's still a chance that this person will break your heart again. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn,
Okay, let's see. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw? We have here the Knight of Cups, the Judgment card, the Four of Swords, and the Three of Coins. Okay, so merong isang tao dito na marirealize niya na mahal ka niya at gusto niya na makipagbalikan, makipag-ayos sa iyo. Okay? Kung hindi man ito ex, pwedeng this is a person from the past na gustong makipag-reconnect sa'yo, na-realize niya na ay, gusto ka pala niya. Okay? So, pwedeng makita mo itong tao na to while you are just chilling, relaxing, on a vacation. Yung parang wala kang iniisip, wala kang pinoproblema, and biglang out of the blue, here comes this person saying, gusto kita. Or gusto kong makipagbalikan sa'yo. At handa ako na mag-commit sa iyo. Na gusto ko na pasayahin ka. Okay, gusto kong magkaroon tayo ng magandang future, ganun, na magkaroon ng progress itong relationship natin, na may magandang patunguhan. And then we have here the Eight of Wands, and I want it now. Kumbaga, hindi siya magpapatumpik-tumpik pa. Straight to the point. Okay? Once na nakipag-communicate yan sa'yo, parang mararamdaman mo yung eagerness niya na to be with you, na gusto kanyang pasayahin, na gusto niya mag-commit sa'yo, na gusto niya na merong kayo na magandang future. Okay? And then we have here the Page of Swords, the Seven of Swords, and then the Moon. Pero may nakikita ako dito na ibang tao na parang may hindi magandang intensyon na magkukos sa'yo ng confusion. Okay? Hindi ko alam kung ex ba to or ibang tao, a third person, basta somebody here can be an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Meron siyang bad intention. At pwedeng ikaw yung maapektuhan, ikaw yung malito, at yun yung intention niya. Para mag-doubt ka. Okay? And then we have here the Star and the Page of Wands. Pero, kumbaga kailangan mo lang talaga dito ng prayers, no? Para magkaroon ka ng clarity. Para alam mo kung ano yung gagawin mo. And of course, you need to be very secure with yourself. Para alam mo na tama yung mga decisions na ginagawa mo. Okay? So, basta yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong pagpipilian. Kaya kayo na-confuse. May magre-reach out pa sa inyo na iba. Kaya parang nalito kayo. Yung iba naman sa inyo, pwede lang merong isang tao na hindi maganda yung hangarin, gusto lang makigulo. Okay? Which is, maapektuhan ka nga. Kaya, kailangan mo na maging confident with yourself or maging confident with this person na gusto mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.